Selena POV. Kadarating lang naming dalawa ni Rina sa dorm. Pagkatapat lang kami ng kwarto na tinutuluyan. Gusto sana ni Misty sumama dito, kaso may trabaho siyang dapat unahin. Pagkalabas namin ng gate ng campus ay nagpaalam na siya sa sunod na araw na lang siya sasama kapag hindi na siya busy. Rina, uwi na ako ha. Tawag ka na lang sa akin kapag may kailangan ka. Katukin mo lang yung pinto. Paalam ko. Sige, salamat. Kahapon kasi naligaw ako. Sumakay ako ng taxi. Akala ko kahapon ibang lugar yung nakasulat na address sa papel. Street pala, kaya kahapon hindi na ako nakapasok. Biro mo? Nilakad ko mula doon sa pinagbabaan sa akin ng taxi driver hanggang doon sa Don Bosco. Sa kalsada na nga ako nakatulog nung nakaraang gabi. Buti na lang may waiting shed, kaya nakapagpahinga ako kahit papano. Wika ni Rina. Kaya pala absent ka kahapon? Bakit di ka nagtanong-tanong? Hindi naman pinagbabawal ni President Duterte na bawal magtanong kapag wala ka pang alam na lugar dito sa syudad? O kaya sumakay ulit ng taxi para hindi ka naglakad? Nai-imagine ko tuloy itsura mo sa paglalakad. Mukha kang badyaw o pulubi na may mga dalang kung ano-anong basura. Ang pinagkaiba lang ngayon, ang dala mo ay maleta at bag mo. Natatawa kong sagot kay Rina. Di ikaw ng laking syudad? Akala ko kasi kahapon malapit na yung lalakarin ko. Malayo pala. Nakatulog kasi ako habang nasa biyahe. Ginising lang ako ni mamang driver dahil lampas na sa rota yung taxi niya. Sabi ko kasi sa kanya, kapag may nakitang signboard sa labas ng treat ay gisingin niya ako. Abat ang driver ng taxi, pinarahan lang ako. Alam niya pala ang lugar na to kung saan-saan pa niya ako dinala. Tapos sinabihan pa niya ako ng mga taga-probinsya talaga mga ignorante at utu-utu pa. Hindi ko nalang pinatulan, pero musta nga siya. Akala niya siguro magugulangan niya ako. Yung perang binayad ko sa kanya peking 500 yun. Buti na lang hindi ko binalikan. Nakiusap na lang ako sa kuyang guard na kung pwedeng maiwan yung mga gamit ko at kung pwede na rin ako makiligo. Buti na lang mabait, kaya nakaligo ako. Bago pumasok sa klase natin yan, yung dahilan kung bakit ako absent kahapon. Paliwanag ni Rina. Bakit hindi ka na lang ulit sumakay ng taxi para hindi ka na naglakad pa? Sagot ko. Natakot na kasi ako, kaya nilakad ko na lang. Mali ko ba na malayo pala yun? Kaya kanina kinausap ako ni sir kung bakit ako absent. Sagot ni Rina. May iwan na kita dito. Next time uso magtanong na hindi nasasabihan ng tanga. Mag-iingat ka dito. Alis na ako. Bye. See you tomorrow. Pangaasar ko na makapasok na ako dito sa silid ko ay nagluto na ako ng aking hapunan at kumain na rin. Nag-review lang ng saglit at natulog na ako. Kinabukasan maaga ako nagising. Parang pumasok sa eskwela. Paglabas ko ng dorm, ay nakita ko si Rina na nakaabang sa akin. Sabay na doon kaming pumasok. Habang naglalakad kami sa kalsada, nakita namin si Bisugo na may sinasabunutang babae. Pilit inginungod-ngod ang mukha sa hindi namin makita na kung ano yon. Mabilis ang hakbang namin ni Rina dahil may paparating na ibang grupo at pinagsisigawan ang pangalan ni Bisugo na, Hoy, impact ng babae! Bitawan mo ang kaibigan namin kung ayaw mo masaktan. Sigaw ng babaeng biglang tumayo si Bisugo na hawak pa rin ng isang kamay niya ang buhok ng babae. Ang isa ay dun sa dalawang kamay na nakatawa. Ay wow! Ay talino! Para hindi makapanlaban talaga, iginapos sa likod ang dalawang kamay ng babae. Hinarap ni Bisugo ang apat na babae. Hoy Miss Robilyn Burikat, isarado mo kayang bunganga mong amoy imburnal? Kung ayaw mong ilang paso kayong mukhang kuto na pagmumukha mo dito sa popo ng pusa. At nagsama ka pa taga ng mga weak na alipores mo? Ipakilala mo naman ako dyan. Oops, wait lang. Mukhang kilala ko naman pala sila. Hanggang dito ba naman Miss Cassie? Syungal sinusundan mo ako? Umurong ka na lang kasi dahil hindi mo ako kaya. Tura ni Bisugo. At ikaw naman, Miss Adelpha Bal. Akala mo naman gusto rin kita maging sister-in-law? Isaksak mo sa bagay ang kapatid mo. Dahil mula ulo sa mukhang tipaklong hanggang sa ingro na nabubulok ng paa ng kapatid mo, hindi ko siya magugustuhan. Itatak mo yan sa utak mong malabnaw. Wika ulit ni Bisugo. Muli sanang sasabunutan ni Bisugo yung babae, ay muli siyang humarap sa isa namang babae. May isa pa pala, munti ka na kita makalimutan. Ikaw Miss Corina Asis,
na babaeng kinulang sa buwan na sinto-sinto. Pagkatapos kitang hindi pa utangin, ang lakas ng loob mo na pasukin ako sa sarili kong bakuran at ipinagsisigawan mo pa na hindi ako boyfriend si Rico Almadorones. Saan mo naman nasagap ang chismis na yun, ha? Sasagap ka na lang ng chismis mali-mali pa. Buhay nga naman ng Pinoy. Laki na ng problema dito sa Pinas, may idinagdag pang boklak sa mamamayan. Tandaan mo tong sasabihin ko sa'yo, wag na wag mong palalampasin. Itatak mo dyan sa galamgam mong utak. Kami ni Rico Almadrones ay magpinsan lang naman. Wika ulit ni Bisugo. Ay si Bisugo, may pahalakhak attack pag nalalaman. May pagkademonyo pala to. Sa susunod na pumasok ka sa bakuran ko, ipapahabol kita sa alaga kong Zyber. Pasalamat ka, pinahatid pa kita kay Manong Julio. Kung hindi, uuwi ka ng labit niyang isa mong paa. Tandaan mo yung sinabi ko, hindi yan pagbabanta, kundi paalala ko lang yan sa'yo. Seryosong tura ni Bisugo. At yung babae na nga na muling hinarap ni Bisugo, sa bunot pa rin niya ang buhok, habang nakatingala ang ulo. Kawawang babae, akong nahihirapan sa itsura niya. Pakiramdam ko liig ko yung nasasaktan. Grabe yung pagkakabatak pa ibaba ng ulo, halos mabali na. Ikaw, Miss Rica, na mukhang balyena na boyfriend ni Miss Dolphin, na bukarat ang mata. Sa susunod na sabihan mo pa ako na magnanakaw, hindi lang pupo ng pusa kita ilalampaso, yung pagmumukha mo. Ewan ko ba kung ano itatawag ko dyan sa mukha mo? Ito na lang palang itatawag ko sa pagmumukha mo. Tigyawat na tinubuan ng mukha. Wika ni Bisugo, sabay tulak ni Bisugo kay Rica Wanglo sa mga kasamahan niya na hindi sinalo dahil may pupo ng pusa ang buong mukha. Kaya umiyak nang umiyak si Rica dahil sa sinapit niya kay Bisugo. Kayong lima. Oo, kayong lima at wala nang iba. Sa susunod na kalabanin niyo pa ako, hindi lang yung ginawa ko kay Rica mararanasan niyo sa mga kamay ko. Habang dinodoro ni Bisugo, isa-isa ang grupo nila Rica. Tinapik naman ni Miss Robilyn ang kamay ni Bisugo na nakaduro sa kanya. Abat, pumapalag ka pa ha? Talunan na nga kayo, kumikisay-kisay pa kayo? Sabay sinikmuraan ni Bisugo, si Robilyn at napaigikto sa sakit. Hindi pa nakontento, sinipa niya pa to sa binti, kaya napaluhod na to sa semento at sabay sa bunot sa buhok. Hep hep hep! Hanggang dyan lang kayo. Subukan niyong dumaiti yung marumi niyong kamay, kahit ang dulo ng kuko niyong nabubulok. Sa bago kong treatment Brazilian na buhok, kung gusto niyo pang sikatan ng buhay kinabukasan. Malakas sa sigaw ni Bisugo at muling hinarap si Robilyn. Subukan mo ulit na tapakin ng kamay ko. Babalatan kita ng buhay at ipapagahasa kita sa bilibid. Naintindihan mo ba ako? Banta ni Bisugo. Hindi umimik si Robilyn kaya muling sumigaw si Bisugo ng pagbabanta. Inuulit ko, Robilyn. Naintindihan mo bang sinabi ko? Sigaw nito kay Robilyn. Classmate, paano makakasagot yan eh? Hawak-hawak mo leeg niya, sinasakal mo pa. Biglang singit ni Rina. Sorry naman, wika ni Bisugo, sabay alis ng kamay niya sa leeg ni Robilyn. Ang talino mo sa parte yan, classmate. May kaunti kang naiambag sa akin mga ganito. Kaysa dyan sa makasama mong tukmol, na akala mo hindi ko nababasa yung nasa isip niya. Bisugo ni Bisugo kanina pa. Tura ni Bisugo at sabay tingin nito sa akin. Ako naman ay napatawa. Grabing babaeng to. Confirm. Mangkukulam nga at napatingin ako sa likuran ng grupo ni Rica. Nakita kong papalapit si Misty sa amin ni Rina. Hi, good morning! Bati pa ni Misty sa amin. Hindi niya siguro napansin si Bisugo na may sinasabunutang babae at nagawa pa niya batiin kami. Ay, ano nangyayari dito? Gulat na tanong ni Misty. Grabe, ang pangit niya magulat. Ang laki ng pagkakamulagat ng mata niya at butas ng ilong niya. Ito ba? Wala ito? Tinuturoan ko lang sila na kaunting leksyon para magtanda sila na hindi ako dapat basta-basta kinakalaban dahil hindi nila alam kung paano ako bumuga ng apoy. Daig ko pa ang dragon. Sagot ni Bisugo. Muntikan na ako dun ah. Sakit sana sa puwet nun kung nagkataon. Okay ka lang ba, miss?
Bakit hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo? Nabangga mo tuloy ako. Bulag ka ba? Sagot ng lalaki. Gwapo na sana siya. Ang yabang lang. Dahil sa inis ko kaya tinarayan ko siya. Oo, bulag ako. Hindi nga kita nakikita. Hindi ko nakikita yung mukhang karapata mong pagmumuka. Makapagsabi ka sa akin ng bulag? Akala mo kinagwapo mo? Ikaw itong nakaharap sa paglalakad? Sana ikaw nang gumawa ng paraan para nakaiwas ka. Di yung sasabihin mo sa akin na binangga kita? Pa-victim ka masyado? Sagot ko sa kanya. Hi Mr. Yamilicious, anong pangalan mo? Maarteng tanong ni Bisugo. Abat ang Bisugo, nagawa pang tanong itong lalaki? At ano daw? Mr. Yamilicious? Tumatalandi ang mangkukulam? Ako si Eros Pascual. Pakilala ng lalaki. Ako naman si... Hindi na ituloy ni Bisugo ang pagsabi niya ng pangalan na magsalita ang grupong weak. Babalikan ka namin, Impakitita. Babalikan ka namin, tandaan mo yan. Sigaw ng Robilyn. Hoy mga weak, hintayin ko yan. Pero wag yung tatagalan, may inipin pa naman ako. Baka magulat na lang kayo na sa harapan nyo na naman ako at ilalampaso na naman yung pagmumukha niyong lahat sa mukhang isinumpa ni Satanas. Sigaw din ni Bisugo. Nasaan na nga ba tayo? Nakalimutan ko na kasi mga yon. Mahinang nilalang, lakas ng loob kalabanin ako, mga iyakin naman kapag pinatulan ko na. Wika ulit ni Bisugo. Tara na Misty, Irina, pasok na tayo, maaga ngayon papasok sa sir. Pag-aya ko sa dalawa. Miss, anong pangalan mo? Tanong na Eros sa akin. Wala akong pangalan. Pagkatapos mo ako sabihan ng bulag, tatanungin mo kay kung anong pangalan ko? Pagtataray ko sa kanya, sabay hila sa kamay nila Misty at Rina. Iniwan na namin ang lalaki na nagngangalang Eros. Nagsimula na ang klase namin at nagbigay lang ng ilang pagsusulit si Sir. At ganon din sa mga ibang guro namin. Natapos na maaga ang klase namin at uuwi na kami nang lumapit sa amin si Cyril at Russell. Hi Selena, Misty, Rina, pwede ba namin kayong ayain magkape? Sa Sisal Coffee Shop dyan lang sa pagkalabas ng campus natin. Libre namin kayo ni Russell. Pag-aya sa amin ni Cyril. Sa akin, walang problema kung sasama ko sa inyo. Ewan ko lang dito sa dalawa kung gusto nilang unlakan ng imbitasyon nyo sa amin. Sagot ko. Oo naman, okay lang sa akin. Para naman makatipid ako sa merienda. Sayang din yung 30 pesos na magagastos ko. Ibibili ko na lang ng daing at tuyo at itlog para may pang-almusal kami bukas ng umaga. Siguro naman hindi lang kape ililibro nyo sa amin, di ba? May oras pa naman ako bago ako pumasok sa trabaho ko. Sagot din ni Misty. Ako din, sama ako. Total wala naman akong gagawin sa dorm pag uwi namin ni Selena. Sagot ni Rina. Tuwang-tuwa sina Cyril at Russell sa pagpayag namin. Nang nasa loob na sila ng Sisal Coffee Shop, ay binati ng mga empleyado sina Cyril at Russell. Good afternoon, Ma'am Sai, Ma'am Sel. Sabay-sabay na bati nila. Kami namang tatlo ay nagkatinginan. Magsasalita na sana si Russell para magpaliwanag sa amin. May biglang sumigaw na customer at galit na galit. Manong, kung umupo ka na lang sana dyan sa upuan at hindi ka na nagpaalam, di sana hindi ako natalo sa games ko? Mindset ba? Mindset! Nakita't narinig mo naman siguro na naglalaro ako. Paano yung excuse me mo? Ayan, tingnan mo. Defeat! Namatay ang hero ko si Fanny. Isang round na lang sana para maging mythic na ako. Natalo pa ako dahil sa'yo. Sigaw ng babae. Sorry miss, di ko napansin. Paghingin pa umanhin ng lalaki. Ewan ko sa'yo, makaalis na nga. Sagot ng babae. Kami naman iniyaya sa magandang ambience. Umakyat kami sa second floor at sa hagdan kami dumaan. Maganda daw kasi kapag sa hagdan ka dumadaan kaysa sumakay sa elevator. Tama nga sila. Napapawo kaming tatlo sa sobrang ganda ng view. Makikita sa glass wall ang labas na marami kung ano-anong tanim na bulaklak. At may fish pond pa na pwede kang mamingwit, style paradise, ang labas ng coffee shop nila. Cyril, parang ang sarap-sarap naman dito tumambay.
at lumanghap ng hangin nakaka-relax, nakakapagpatanggal ng pagod. Sambit ni Rina. Oo nga, kahit pa paano makakalimutan mo yung problema. Makakapamingwit ka pa ng pang-ulam. Pwede ba ako mamingwit dyan? Mukhang ang sarap ng isda. Gusto kong tikman yung kulay orange. Ano bang tawag sa isda na yon? Tanong ni Misty. Lapo-lapo yon. Kung gusto mo mamingwit, sige magpasama ka lang dun sa isa naming taga-assist dyan sa Angel Garden namin. Teka, tawagin ko lang. Sagot ni Russell. Talaga? Pero mamaya na lang. Titikman muna namin yung libre mo sa aming merienda. Sana mabusog nyo kami. Sagot ni Misty. Hoy, mahiya ka naman. Libre na nga tayo ng merienda. Pati ba naman yun hindi mo palalampasin? Sita ko kay Misty. Ano ka ba? Bihira lang to, kaya samantalahin na natin. At saka sila naman ang nagaya sa atin dito, kaya magtiis sila sa atin. Di ba Rina? Bulong ni Misty. Dito tayo maupo. Ang ganda ng ambience, di ba nakaka-relax? Wika ni Cyril. Sa inyo pala tong coffee shop? Tanong ko kay Cyril. Oo, ang daddy ko. Sina-challenge niya ako. Kapag may napatunayan ako sa kanya, ay hindi na siya magiging mahigpit sa akin. Pababayaan ako sa lahat ng gusto ko. Basta sa mabuting landas pa rin ako. Tinanggap ko ang challenge siya sa akin para may mapatunayan ako sa kanya. Hindi ako nagdalawang isip na alukin ko si Russell na maging business partner kami. Halata naman sa pangalan ng shop namin, di ba? Saisal Coffee Shop? Bata pa lang kami magkaibigan na kami ni Russell. Mahabang salaysay ni Cyril. Kayo, anong pinagkakaabalahan niyo sa buhay bukod sa pag-aaral? Tanong sa amin ni Russell. Dumating na yung merienda namin. Napakarami, kaya tuwang-tuwa si Misty. Nagsabi pa na kapag hindi naubos, ibabalot niya at ipapasalubong sa 3 niyang kapatid na maliliit pa. Habang kumakain kami, sinagot ko ang tanong sa akin ni Cyril. Wala akong pinagkakaabalahan, mahirap lang kami. Pero masaya naman ang pamumuhay namin ng mama ko sa probinsya. Tsaka hindi ko pa nakita ang tatay ko kahit sa picture lang. Patay na daw sabi sa akin ni mama. Kaya naman nandito ako sa Maynila dahil sa pag-aaral ko. Sagot ko. Basta ako, ang alam ko hindi silang tunay kong mga magulang. Pero kahit ampun lang ako nila, mahal na mahal ko sila. Kaya nagsusumikap ako sa aking pag-aaral para pambawi sa kabutihan at pag-aalaga nila sa akin. Kahit salat sila sa pera, hindi sila nagdalawang isip na kupkupin ako. Kundi dahil sa kanila, siguro wala na ako dito sa mundo at hindi ko kayo nakilala ngayon. Kwento ni Misty. Mahirap lang din kami. Pagsasaka at pagkukopras ang pangunahing hanap buhay namin sa probinsya. Pero hindi pa rin sapat dahil sa mahal na bilihin. Buti na lang may mga spa-scholarship ang Don Bosco, kaya nakalibre ako sa pag-aaral ko dito sa Maynila. Pero may naririnig ako na hindi daw ako tunay na anak ng nanay at tatay ko. May nakakita daw sa akin sa labas ng bakuran ng bahay namin na nakalagay ako sa basket. Pero hindi ako naniniwala sa kwento nila. Basta kung sinong pamilya ko na nagmamahal sa akin, yun ang tinuturing kong magulang. Kwento din ni Rina. Ako naman isang sikat na singer ang daddy ko. Dahil hindi siya nakontento sa asawa niya, nabuntis niya ang mami ko na mismong manager niya. Kaya katulad ni Cyril, anak din ako sa labas ng daddy kong maharot. Pero masaya naman kami. Ang asawa ng daddy ko at mami ko ay magkaibigan na. Basta wala daw gapangan sa magaganap. Kwento ni Russell sa amin. Dagdagan ko yung akin. Singit ni Cyril. Ano naman yon? Tanong ko. Ang daddy ko isang general ng mga kasundaluhan at isa ding maharot ng kabataan pa nito. Sa katunayan, bago ikasal si daddy at ang kanyang asawa ay lumalangoy na ako. Ang sinuyan ni daddy ay sa matres ni mommy. Nalaman lang nila na may anak si daddy sa iba nang magkasakit ako. Nadengge daw ako ng baby pa ako. Kailangan ko daw salinan ng dugo. Nung malaman ni daddy na anak niya ako, gusto niyang kunin ako sa mami ko. Siyempre, hindi pumayag si mami. Nagkaroon na lang sila ng agreement na si daddy ang masusunod sa lahat ng bagay pagdating sa akin. Kaya kapag napalago ko tong coffee shop namin ni kapatid, magiging malaya na ako.
Kwento ni Cyril. Natapos kaming kumain kasabay matapos ang kwentuhan tungkol sa buhay namin. Naku po, napasarap ang kwentuhan natin. May trabaho pa pala ako. Selena, Rina, mauna na ako sa inyo. May pasok pa ako sa trabaho ko. Russell, sa ibang araw na lang ako mamimingwit. Gusto ko yung ako yung huhuli ng isda. Sige na, maiwan ko na kayo. Paalam ni Misty, pero sumabay na rin kami. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.